Samantala, mga mananampalatayang Katoliko sa Dagupan City dumagsa sa St. John the Evangelist Cathedral para sa Ash Wednesday Mass. May live report si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, pasado alas 5 ng hapon ay ongoing na ang 5 p.m. Mass dito sa St. John the Evangelist Cathedral. Kanina, Chris, hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga tao dito sa simbahan para habulin ang huling misa ngayong araw. Dinagsa ng mga mananampalatayang Katoliko ang Ash Wednesday Mass sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City na hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Binigyang diin sa homily ang pagsunod sa 10 utos ng Diyos at pagninilay-nilay sa mga nagawang kasalanan. Ang kasalanan daw ay hindi nagsisimula sa gawa kundi nag-uugat sa kalooban at isipan ng isang tao. Kaya po sa ating katesismo, dapat po ang isang Katoliko ay nag-uumpisa at least once a year. Obligasyon po natin yan. Nalilisin ang ating sarili, pag-ingalinis ang ating sarili, upang ang Espiritu Santo nalalaman sa amin ang isang tao. Matapos ang homily, isinagawa ang pagpapahid ng abo sa noo ng mga mananampalataya. Ayon sa simbahang Katolika, ang abo ay paalala na walang permanente sa mundo. Mula sa abo ay babalik sa abo, isang panawagan ng pagsisisi at taimtim na pananalangin. Para po kasi sa akin, para makabawi din po sa sacrifice na ginawa ni Lord. Magpa-fasting po ako, tapos pupunta po ako sa, may parang komento siya na magre-repent. Bago ang Ash Wednesday, isinagawa kahapon sa San Agustin Church sa Barangay Maluwad, Dagupan City ang Shrove Tuesday o ang pagsusunog sa mga lumang palaspas. Ang mga abo mula sa mga sinunog na lumang palaspas ginamit ngayong Ash Wednesday. Binibigyang diin ng Simbahang Katolika ang 3 haligi ng Kwaresma, panalangin, pag-aayuno at pagkakawang gawa. Napuno rin ng mga deboto ang St. William the Hermit Cathedral sa Lawag City ngayong Ash Wednesday. Bago mag-alas 6 ng umaga kanina, nagsidatingan na ang mga mananampalataya para sa unang misa. May mga trabaho ang karamihan na maagang dumalo sa misa para magpapahid ng abo sa noo. Chris, pagkatapos ng 5 p.m. Mass, inaanyayahan ng simbahan ang mga Dagupenyo at ilang mga kababayan natin dito sa Dagupan at sa mga karatig lugar na makisama sa gaganaping kumpisalang bayan mamayang 6 p.m. Bahagi pa rin ito ng idinaraos na 40 days season of Lent na magtatapos hanggang Biyernes Santo, April 5. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio.